yung introduction sa ating DE, no? So for this time, no, discuss ko muna yung arbitrary constant na C, no? So di ba sa integral calculus natin, if we have this integral ng x dx, that's x squared over 2 plus C. Okay, nagdadagdag tayo ng constant na C. Okay, pero sa DE, hindi lang isa. Okay, hindi lang isa yung constant natin. Depende siya sa order ng DE. Okay, di ba na-discuss natin yung order and degree? Okay, so if you have a second order DE, okay, second order na DE, okay, it means meron kang 2 arbitrary constant, no? 2 arbitrary constant. Okay, so nakadepende lang sa order. Okay? So let's say fourth order yung DE mo, 4 yung arbitrary constant nun. Okay? So let's say 5, that is 5 arbitrary constant. So for nth order DE, to generalize, no? Pag may nth order DE ka, okay, nth order. Okay, nth order na DE, that corresponds to n number of arbitrary constant. Lagay ko na lang na AC. Okay, ganyan siya, ano yung concept natin. Kung ilan yung order ng DE mo, okay, kung anong highest order niya, no? Ganun din karami arbitrary constant. Okay? Now, paano naman sa solution, no? Let's say we have, for example, ln x plus ln y is equal to C. Okay? Kunwari, ganito yung solution ng DE natin, no? Kaya di pa naman tayo magsasolve, concept muna. Yung C natin, pwede natin siya i-rewrite as lnc. Okay, bakit? Equal lang ba yan? Yes, no? Kasi yung C natin, that's an arbitrary constant. It can assume any value, no? So let's say lnc, ln ang constant. Okay, and ln of any constant. Well, constant pa rin siya. Kaya equal lang rin siya sa C. Now, bakit natin i-rewrite yung C as lnc in this case? Kasi yung nasa left side natin ay puro ln. Okay? Diba? If you recall, pwede natin yan mas express into single logarithm. ln xy, diba? If you have ln A plus ln B, pwede mo siya ma-combine, i-multiply mo lang, okay? Magiging ln AB siya. Is equal to ln C. Now, bakit ko siya pinilitan ng ln? Bakit ko siya ginawang lnc? Para ma-cancel out may ln, right? So, you're left with xy is equal to C. Okay? So, ito na yung pinakamaging final answer mo. Okay? Pwede rin namang ito, no? Pero, mas simplify ito, di ba? Wala na siyang ln. xy na lang, di ba? Ganyan mo pwedeng ibahin yung arbitrary constant. O, kumbaga, ibabagay mo siya kung ano yung function mo dun sa left side. Okay? Another thing, kunwari, ganito naman. Let's say, x squared over 2. Okay? Plus y squared over 4 is equal to C. Okay? Ganyan yung final answer mo. Ang pwede mong gawin, multiply mo both sides by 4. Okay? Now, bakit mo multiply both sides by 4? Para matanggal mo yung fraction. Okay? So, that will become 2x squared plus y squared na lang to is equal to C. Okay? Bakit C na lang? Okay? Kasi, kung ilalagay mong 4C, di ba? Yung 4C mo, equal lang din yan sa C. Okay, bakit? Kasi 4 times any constant, constant pa rin siya, right? Kaya instead na 4C ang ilagay mo, C na lang. Okay? Ganyan siya, no? Okay, kung manonotice mo, pwedeng ayan na, no, C. Even yung exponent natin dito. Okay? Sa left side. Okay? So, ibig sabihin pag even yung exponent, that is always positive, right? Kasi naka-squared siya. Diba? So, laging positive yung left side natin. Therefore, ang pwede mong gawin ay squared mo rin yung arbitrary constant mo. Then, ito na yung sagot mo. Okay? So, bakit mo naman siya in-squared? Okay? As I said earlier, ibabagay mo siya dun nasa left side mo. Kung itong terms mo dito, puro positive yan lagi kasi naka-squared. Yung arbitrary constant mo, pwede mo rin siyang ibagay, no? So, pwede mo siyang gawin C squared din. Parehas lang yan, no? Okay? Whether kung C man yan or C squared, same answer lang, no? Okay? So, mahalaga to kasi
kapag ka mag-simplify tayo ng answer, no? So let's say multiple choice exam or quiz. Yung ganitong final answer, no? Sabihin natin, 'di ba, ito same lang siya dito. Okay, parehas lang 'yan, no? Parehas tama 'yan. Pero pag sa mga choices sa exam, usually hindi mo makikita tong una. Okay, hindi ganito yung nasa choices, kundi ganito siya naka-simplify. So kaya dapat mahalaga na alam mo kung paano makukuha to, okay? By manipulating yung C, okay? So ganun siya, no? May other cases pa, no? Sige. Okay, pwede rin naman siya exponential. So let's say we have e raised to c plus x, kunwari, equals to y. Okay, ganito kunwari yung solution natin. So di ba, applying the property, pwede mo yung e raised to c times e raised to x, di ba? Yung property exponent natin, loss of exponent. Okay? But notice na e raised to c to. Okay? Ang e raised to c, okay, equal lang rin siya sa c natin. Okay? Kasi e raised to constant. Di ba yung e natin, that's constant yan. Di ba? 2.71 approximately. So, 2.71 raised to a constant. That is still a constant. Okay? Kaya pwede mo itong i-replace at pwede mo siyang isulat na lang as c e raised to x is equal to y. Okay, di ba? Mas simple. Okay? Kung i-compare mo yung dalawang answer, ito, tsaka ito, di ba? Mas simple itong pangalawa. Okay? Ganyan siya, no? Kasi sa mga solving natin, ganyan. Tsaka yung pag-derive natin ng ibang formula, no? So, makikita nyo yun, no? Kung paano natin yan magagamit. Okay? Lalo na sa final answer, no? Pag-simplify. So, ganun lang siya, no? Yan lang yung mga tatandaan, no? Okay? Na pwede mo siyang ibahin yung arbitrary constant C, no? So, yun lang, no? So, sana na-explain ko siya na maayos kasi sa pag-simplify natin ng solution, no? Sa DE natin, no? Pag-solve na tayo, ganyan yun. Ganyan natin siya, may simplify. So, yun lang, no? So, tutuloy na natin sa susunod yung discussion natin.